Akala nyo ba uruwang ko kayo? Hindi, papalaga ko sa inyo. Ang lakas ng loob mong maghamon. Pinag-iisa ka lang, ha? No? Kakayanin ko kayong tatlo. Wala akong pakialam sa inyo. Ang yabang mo pa ka mo. Sama mo makatingin, no? Samantalang dayo ka lang dito. Alam mo ba uruwang ko kayo? Papalaga sa inyo kayong tatlo kayo. Ako yung anak ko! Huwag niyo saktan! Tama na! Tama na! Ano kayo? Uwi na kayo! Anak! Gusto po. Bangon ka, anak. Gusto po. Magsiuwi na kayo! Gusto po. Sige na, anak. Ano na? Tayo, tayo. Tayo. Tama na, anak. Sino ba kaya nyo? Oh, halika na. Uwi na tayo. Anak, uwi na tayo. Hangad ng bawat ilaw ng tahanan na maging gabay na magsisilbing liwanag sa kanilang mga anak. Pero sa kaso ni Nanay Lina, hindi niya akalaing ang sobrang pagmamahal sa anak niyang si Joseph ang lalo pang magtutulak para lalo pa itong masadlak sa dusa. Paano haharapin ng isang ina ang kalagayan ng isang anak na unti-unting winawasak ng kanyang sariling katinoan? Sa magulang ba dapat isisi ang pagdurusang dinaranas ng kanilang mga anak? Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Nasasaktan ka? Hindi mo inisip yan nung nakipagbasag ulo ka. Jaime, tama na. Baka tumaas ang presyon mo. Tataas talaga ang presyon ko. Wala namang pakinabang dito sa bahay, nagdadala pa ng problema. O ano? Tinitingin mo, lalaban ka? Ha? Tama na, Jaime. Katatapos pa lang ng isang gulo ng anak mo, gusto mo na naman ng isa pa? Alam mo, kasalanan mo rin ito eh. Kinukonsinti mo. Mahiya ka naman doon sa mga kapatid mong nagbabanat ng buto sa Maynila. Ingay niyo. Tignan, kinakausap ko pa, tatalikuran ako. Hoy! Joseph? Kumay ka rito! Sige, sundan mo! Kaya nagkakasungay yan eh. Alam niya kasi may magtatanggol sa kanya. Huwag mo ako susundan! Sabi na huwag mo ako susundan eh! Tsaka lang! Tsaka lang! Tsaka lang! Diyos ko, anak. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tambas-ambasa ka. Ano nangyari sa'yo? Sandali. Ang hihirang bata ka. Oo. Saan ka ba nagsusuot? Upo ka muna. Ipalit ka. Oh, mamaya niyan eh. Sinipong ka. Nilagnat ka. Tulungan mo nga ako, oh. Uy, bakit di mo ako sinasagot? Tanggalin mo yan. Taas mo na yung kamay mo. Anak ko naman, ano ba namang sakit ng ulo itong dinadala mo sa akin? Ha? Oh, ha? Anak, bakit mo hindi ako sinasagot? Oo, ikaw nang pakain ng baboy, tapos ako na mag-iigib. Oo. Psst! Kamaingay. Marinig ka ni nanay eh. Ano ba? Kang makulit. Kang makulit eh. Saka pa! Sabi na huwag kayo makulit eh! Huwag ka makulit! Lumayo kayo! Ano ba? Lumayo! Umalis kayo sa harapan ko! Lumayo ka! Joseph, anak. Bangon na. Sabayin mo akong manangalian. Nak. Gising na.
lakas ng lagnat mo. Jaime! Marcelina, magpirme ka. May sakit ang anak mo, nilalagnat. Alam bang pigilan ko ang sarili kong huwag mag-alala? Bakit kasi hindi pa natin dalhin sa ospital? Gipit nga tayo. Pagkain, wala tayo. Ospital at gamot pang iniisip mo. Eh anong gusto mong gawin? Hayaan na lang siyang ganyan. Wala nga tayong pera. Anong gusto mong gawin ko? Yung mga kapatid niyan na nasa Maynila, hindi pa nagpapadala. Joseph! Anak, bakit? Anong masakit? Uy, si tatay, Jaime mo yan! Tama yan! Ay! Anak! Anak! Marcelina, nasasapian ng anak natin. Hindi na tayo makilala. Anak! Tumigil ka na! Ano masakit sa'yo? Dahil sa pag-aakalang pinaglaruan ng masamang espiritu si Joseph dahil sa mga inaasal nito sa kanila, nagpasya si Jaime na patingnan siya sa albularyo kahit pamariin ang pagtutol ng asawa niyang si Lina sa desisyong ito. Ngunit ang hindi nila alam, simula pa lang pala ito ng malaking dagok na kakaharapin ng mag-asawa sa piling ng kanilang anak na si Joseph. Bitawan niyo na ako! Boss, tama sa espiritu! Tama na! Iwan mo ang bata to! Ano ba ginagawa niyo sa akin? Hindi ako sinasapian! Ayasan mo siya! Nay! Tulungan niyo ako dito, Nay! Tama na! Nasasaktan ng anak mo! Hindi nasasaktan ng anak mo, Lina. Hinahanap ko lang kung sino nagpapahirap sa kanya. Tulungan niyo na ako! Tulungan niyo na ako! Ang anak mo, itinurong pa siya Ano ba ginagawa niyo sa akin? Ano bang ginagawa niya? Nay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako dito! Ano ba ginagawa niyo sa akin? Hindi naman ako sinasapian! Maraming salamat po. Walang ano man. Papatawag na lang ho namin kayo pag kailangan ulit namin kayo. Sandali lang. Tang, anong totoong nangyayari sa anak namin? Ang totoong nangyayari sa anak ninyo, hindi siya sinasapian ng masamang espiritu. At wala rin akong makitang dahilan ng kanyang karamdaman. Sa totoo lang, hindi nyo kailangan ng albularyo. Ano pong ibig ninyo sabihin? Pasensya na. Sa tingin ko, sakit ng anak ninyo ay sa utak. Hindi ba kalabisan niya yung sinasabi ninyo, Tang? Sinasabi ko yan ng totoo. Kayo ang humingi ng tulong sa akin. Hindi totoo yung usap-usapan sa lugar natin, Tang. Hindi Wala totoo. akong sinasabing ganyan. Buti pa umalis na kayo bago tayo magkasakitan ng loob. Lina. Hindi totoo. Hindi totoo. Pasensya na po kayo. Higa na. Lina! Higa na. Ah, Tutuwa ka sa dala ko. Oh. ang dami. Joseph, maglalaga ako ng kamote para meron tayong pamerienda. Papakain muna ako ng baboy, ha? Tama na siguro to.
Makikirami po kami. Salamat ho, salamat. Hindi naman po sa nangingialam ha. Paano na po kayo niyan ngayong wala na si Mang Jaime? Paano ho? Sa piling po ni Joseph. Mawalang galang na lang pero walang kasalanan ng anak ko sa pagkamatay ni Jaime. Aksidente lang yung nangyari. Aling Lina, alam naman po natin na alam niyo yung sitwasyon ng anak niyo. Bakit po hindi niyo na lang kaya siya dalhin sa mental hospital yan si Joseph? Sino kayo? Ha? Anong ginagawa niyo dito, ha? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo dito? Ha? Umalis kayo! Umalis kayo! Paitali niyo Umalis kayo! Wag saktan yung anak ko! Walang kasalanan yung anak ko! Wag saktan yung anak ko! Wala niyo ako! Ayun kayo! Nakapatay ko kayo lahat! Walang kasalanan ng anak ko! Ilang beses ko pa sasabihin sa inyo! Tama na! Nak? Nak? Kain ka muna, oh. Kain ka muna. Kain ka muna. Ayoko na po dito. Saan balik na sa dati na eh. Ayoko na dito. Ayoko na dito na eh. Anak ko. Anak. Konting tiis lang, anak. Konting tiis lang, anak. Pag nakaipon ako, ipapagamot kita. Kain ka na, kain ka na. Palakas ka. Para gumaling ka agad, ha? Palakas ka, anak. Anak. Sino ka? Ha? Gagawa dito! Ha? Ano ba sinyo ako dito? Ano ba sinyo ako dito? Ano ginagawa sa akin? Ha? Ano ba sinyo ako? Ano ba sinyo ako? Ha? Ano ba sinyo ako? Ha? Ano ba sinyo ako? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit hindi pa kasi kayo humingi ng tulong sa barangay, Nay? Ilalayo niya siya sa akin. Mabuti na ganito, naaalagaan ko siya. Pero Nay, paano naman kayo? Hindi na din kayo bata. Eh kung paano kayo? Nawala na ako ng tatay. Ayokong mawala pa kayo dahil sa kagagawan ninyo ni Joseph. Huwag yung sisisihin ng kapatid niyo. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Tsaka hindi naman yung ginusto yung ganitong pangyayari. Basta, Nay, kayo lang ang iniisip ko. Kapag may nangyari pa sa inyo, hindi ko na alam ang magagawa ko sa kapatid kong yan. Bili po kayo. Bili na po kayo, te. Dito, magkano rito? Hindi po. O sige, dito. Sige. Yan po. Saray ko po yan lahat, ate. Aling Lina, yung kulungan na anak niya nakabukas!
Sandali. Mamaya na kita babayaran, ha? Diyos ko. Joseph! Anak? Anak! Diyos ko po! Anak, nasasaktan ako! Nasasaktan ako, anak! Aray! Aray! Anak! Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Hindi mo ba ako nakikilala? Nanay mo! Papatayin ka na! Wag! Ay! Ay! Ah, Diyos ko! Ay! Tulong! Tulungan! Tama na! Tama na! Anak ko yan! Huwag yung saktan! Hindi siya kriminal! Bitawan niyo ako! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi kriminal ang anak ko. Hindi kriminal ang anak ko. Nahawa naman kayo sa anak ko. Dito sa Ginyangan, Quezon Province, nagsisilbing tahanan ang animoy kulungan na ito sa 34 na taong gulang na si Joseph. Taong 2000 nang takasan daw siya ng katinuan. Labag man sa loob ng kanyang pamilya na siya'y ikulong, ito raw ang tingin nilang mainam na solusyon sa kanyang sitwasyon. Yung nag-decide kami niya na itali siya, paggawan siya ng bahay talaga niya na para sa kanya. Kasi nanakit na siya, talagang mahirap. Kasi makikita mo yung kapatid mo na ganyan, hindi mo matanggap na ba't ganyan siya, matino naman siya dati. Lagay na ang loob ko nga rin eh. Pinagdadasal ng umaling. Madalas ay tahimik at tulala. Minsan na may nagsasalita mag-isa. Ganyan pangkaraniwang lumilipas ang bawat araw ni Joseph. Pero may mga pagkakataong sinusumpong pa rin si Joseph. Kaya mas lalong nag-ingat ang pamilya ni Joseph para wala nang mapahamak. Nag-decide kami na palitan ng mas malaking kadena, dublihin siya, dinoblihan sa paa, meron pa sa baywang. Tapos ng mga time na hindi siya kumbaga hindi siya mabilis, malimit magwala, nahagas naman kasi nagsusugat yung nasa dito sa ganto niya eh. Tinanggal, in-stay na yung nasa baywang. Hanggang ngayon, hindi naman na siya ganun ka-worse magwala na kasi malaki na yung kadena niya eh. Si Nanay Lina ang kasakasama ni Joseph sa bahay. At siya lang ang nagtsatsagang mag-alaga sa anak. Pinaliliguan, naahitan ko ng balbas, ginugupitan ko ng kuko, tinutulian ko. Pag binigay mo yung brush, siya ang nagkukuskos. Di akala ang kinukuskus yung dikon. Bubusak ko na si shampoo, siya ang nagkukuskos. Pero dahil salat sa buhay, dumarating daw sa punto na toyo at mantika lang ang naipapakain ni Nanay Lina sa anak. Ito namang aming Joseph ay kung ano lang ibigay mo sa kanya, basta kakain siya, kakain at hindi naman siya mapili na sa ulam. Kung anong pagkain abot mo, kakainin niya. Sa pag-aalaga ng baboy, kumukuha ng iba pang pantustos si Nanay Lina. Bukod sa iniaabot ng kanyang anak na si Joyce. Para sa kapatid ko, ang gusto kong mangyari sa kanya, gumaling siya. Sana matulungan kami ng may talagang taos sa pusong tumulong sa amin. Ay, Joseph, magpagaling ka. Mahal na mahal kita din.
Isang team ang binuo namin na tutugon sa paggaling ni Joseph. Mga doktor, nurse, mga social worker, health worker, volunteer mula sa Department of Health at marami pang iba ang gustong maging bahagi sa Oplan Sagip Joseph. Habang ang isa naming grupo, naabutang nanunood ng telebisyon, sina Nanay Lina at Joyce. Tila nagkakaroon ng aberya sa palabas na kanilang pinapanood. Pansamantala naming pinuputol ang programang ito para sa kapapasok lang na mahalagang balita. Hi Joyce! Kayo ay nasa Wish Ko Lang. Nakarating sa amin itong wish mo para sa iyong Nanay Lina at kapatid na si Joseph. Kaya, ready na ba kayo sa mga inihanda naming sorpresa para sa inyo? Hindi makapaniwala si Joyce sa kanilang napanood. Sobrang salamat, sobrang natutuwa kasi sa tagal-tagal na panahon matutulungan niya yung kapatid ko. Tapos yung nanay ko, para sa kanya to kasi awang-awa na ako sa nanay ko sa pag-aalaga sa kapatid ko. Hindi ko makapaniwala nung nangyayari ito kasi dati nanonood lang kami. Nanonood ako, napapanood ko lagi yung programa niyo. Kasi nga hinihiling ko na sana maghimaya ang Diyos na makaabot kayo dito. Yung tulong na ginagawa niyo, maabot kami ng tulong niyo. Kaya Narito na ang mga sorpresa para sa mag-iina. nanganak agad ang baboy mo. Ang laki na! Oh, 3 agad! Wish ko lang. Una na riyan ang mga damit para kay Joseph. Sabi mo, walang susuotin. Ngayon, meron na. Uteng inay. Ang gaganda. Hawakan mo. Siyempre, sinamahan na rin namin yan ng cellphone para kay Nanay Lina. May pandagdag pagkakakitaan din kaming kaloob dahil ang 3 little pigs na ito, inyong-inyo na rin. Sinamahan na rin namin yan ng feeds na magpapalusog sa kanila. Ay, inahinig ko yan. May kapalit ng inahinig na? Narito rin ang medical assistance na maaring makatulong sa inyong pagpapagamot kay Joseph. Pero hindi pa riyan nagtatapos. Samahan niyo kaming salubungin ang mga taong tutulong sa iyong kapatid Joyce. Musta po kayo? Nilapitan na rin ni Doc Evelyn ang pasyente. At dahil matagal na panahon na rin nakakulong dito si Joseph, hindi na raw nila alam kung nasaan ang susi. Joseph! Gusto mo ba tanggalin natin yung... Kaya ang kaibigan natin mula sa Bureau of Fire Protection na ang magtatanggal ng mga kadena kay Joseph, kaagapay ang ating kapulisan. Tayo, suot ang shirt mo. Dali, ganda ba? Hindi matatawaran ang saya na nararamdaman ni na Joyce ng mga oras na yun. Tanggal na tayo. Wala nang mabigat sa bayon mo. Punta mo lang. Hawak mo ng isang kamay ko. Ayan. Okay na tayo. Magana. Natin nila. Sinimulan ng suriin si Joseph. Joseph, hawakan lang kita ha. Ha? Ipapa-admit natin sa 13 Martires, no? Kasi kinordinate na ni Ma'am Paula. So doon siya gagamutin ng ng buong buo. Sobrang masaya po ako para sa kanya at sobrang nagpapasalamat po kami kasi mabibigyan na po siya ng lunas na tulungan po kami kasi kung sa amin pong pamilya hindi talaga po namin kaya na siyang ipag-abot. Salamat sa mga tumulong sa inyo. Nakasabay naman kasi nagaling na siya. This is a case of schizophrenia. So chronic illness siya, mental illness. So kailangan maggamot siya, madala siya sa mental psychiatric facility para magamot siya ng maganda, ng maayos. Mahaba-habang gamutan daw ang pagdaraanan ni Joseph. Kaya kailangan niya ang buong suporta ng kanyang pamilya.
Sobrang napakalaki po ng pag-asa namin ngayon kasi alam po namin na may tumutulong na sa kapatid namin. May mga gamot na po siyang maiinom na magkukontagious na po yung pag-medical niya. Kaya umaasa po kami na babalik siya dito na okay, magiging okay na siya. Kaya sobrang thank you po. Sa kabila ng dinanas na hirap at pasakit ni Lina sa kanyang anak na si Joseph, pinatunayan niyang mas matimbang ang pagmamahal niya sa kahit na anumang dagok na dumating sa kanyang buhay. Dahil kasabay ng paghilom ng mga sugat ay ang pangakong may naghihintay na pag-asa para sa ating lahat. Maraming salamat po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.